Hi guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to, kukumustahin natin ang online lending app na OK Peso. So si OK Peso, alamin natin kung okay ba talaga itong OK Peso na to. Ipinakilala natin si OK Peso sa Usapang Loan at Online Lending noon ding 2021. So, gaya ng ibang medyo may katagalan na online lending app, si Okipeso din ay sa ngayon mayroon na ding more than 1 million na total number of downloads. Malamang ang dami na din po nilang napautang. Ang tanong kung marami din ba silang natutulungan. Yung tinatawag natin na hindi po sa pera nakikitain nila sila nakafocus. Unlike po sa ibang mga online lending app. Sa palagay ninyo, si OK Peso ay okay ba talaga? Tumutulong ba talaga sila? At yung ano nila, yung purpose nila kung bakit sila nagpapautang ay para tulungan tayo na masolusyonan yung kakulangan or kinakapos tayo ng budget. Talaga bang yun po ang nasa isip nila? So guys, ang OK Peso mula nung ipinakilala natin hanggang ngayon, kahit more than 1 million na ang kanilang total number of downloads, ay halos ganun pa rin. So, gaya ng mga ni-review din natin, kailangan din nating i-consider yung tatlong factors na tinitingnan natin para masasabi natin na itong online lending app na to ay makakatulong talaga sa atin, lalo na sa ating financial crisis. Dahil marami po sa atin ngayon ang nagkaka-problema talaga financially dahil po sa pagbagsak din ng ekonomiya. At sa ating pangangailangan ba ay talagang pwede nating sandalan itong OK Peso na to. Anyway, ulitin lang natin, ang factor number 1, dapat po rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Factor number 2, dapat hindi po loan shark. Factor number 3, dapat po hindi nanghaharas or nananakot. Hindi sila nag-violate ng ating data privacy. So, ang tagal-tagal na din ng OK Peso nito, OK Peso. So, mga 2 taon na rin silang nagpapautang, pero hanggang ngayon po sila ay hindi pa rin nagbabago. Yung rehistro nila or registration nila sa Securities and Exchange Commission ay hindi po yun legit na basihan na masasabi natin na sila po ay legit na talagang legit na online lending app. Kasi dapat po yung tatlong factors talaga ay ipapasa nila para mairekomenda natin sila bilang isang magandang online lending app. So, palagay natin, si OK Peso, rehistrado sa Securities and Exchange Commission, under po kay Code Block Lending Incorporated. Under po yan kay Code Block. Si Code Block po ang nakarehistro kay Securities and Exchange Commission. So, maaaring pasado siya sa factor number 1. Pagdating naman sa factor number 2, guys, si OK Peso ay hindi po nagbabago. Dati, loan shark si OK Peso, ngayon loan shark pa din. Pag sinabing loan shark, malaki ang kanilang sinisingil na processing fee. Paano? Ibabawas po nila yan sa approved loan ninyo. Halos po kalahati ng inyong approved loan ay ibabawas po nila. Then, mataas din po ang interest nila. Okay lang sana kung ang pagbalik ninyo, yung approved loan nyo lang kasama na ang processing fee. Pero, nagpatong pa po sila ng interest. Huwag kayong maniwala po kung nakakita kayo ng mga advertisement, mga ads sa iba't ibang social media
na nagpapalabas po sila doon sa thumbnail nila na ganito maliit ang interest, pero hindi po totoo yan. Sa actual po na computation, sobrang laki. And then, kailangan nyo pong ibalik within 7 days or 14 days. Pero mostly po, 7 days, kailangan nyo na pong ibalik ang pera. Otherwise, mag-uumpisa na po silang manggugulo sa inyo. At yun naman ang sa factor number 3. Sa factor number 2, X po si OK Peso. Pag X po, hindi po siya pumasa, so red flag na po yan. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na kayong umutang po sa kanila. Huwag na kayong huwag nyo nang ituloy yung pakay ninyo na umutang sa OK Peso kasi hindi po okay ang peso galing sa kanila. Sa factor number 3, si OK Peso ay hanggang ngayon gumagamit pa rin ng third party collectors na siya po ang naniningil, puwersahan. Kung hindi niyo po nabayaran, lumagpas po kayo sa due date or nag-overdue na po kayo, si OK Peso po ang record ninyo, ang detalye ninyo, information ninyo ay ipo-forward po nila yan sa mga collector nila. Third party po yan, ibang ano po yan, ibang company. So, yun po yung mga puwersahang naniningil. Hindi nyo na pwedeng pakiusapan yan basta nasa excuse me, basta nasa third party collectors na po yung account ninyo, hindi na po ninyo sila kayang pakiusapan pa. So, ano mangyayari? Mag-umbisa na po ang mga third party collectors na manggugulo sa inyo. Hindi kayo papahingahin, mag-text at magtawag or text or tumawag sa inyo any time of the day. Depende po sa kagustuhan nila. Kapag hindi niyo po sagutin ang kanilang mga text at mga tawag, mas lalo silang magagalit sa inyo. Pero kung sasagutin niyo naman sila, galit din po sila. Hindi rin mapakiusapan. So, anong gagawin ninyo? So, mas mabuti pang wag na lang sagutin. Kasi kung sagutin ninyo tapos makiusap kayo, kahit naluluhod pa kayo sa kanila, wala din. Hindi din sila papayag. Kailangan nyo nang magbayad ora mismo, ngayon mismo. Yan po yung palaging sinasabi nila. Wala nang what if, wala nang bukas, wala nang sa susunod na araw o linggo. Kailangan yun pong bayaran. At nakakapanlumo kapag nakausap nyo po sila dahil mga malulutong na mura at galit na galit sa inyo na akala mo ay milyones yung inutang ninyo. Yan po yung mga third party collector. Kaya guys, pag ganyang klaseng mga online lending app, sana po ay napanood ninyo ang video na to bago pa po kayo makapag-apply. Pero ang masaklap po kasi karamihan sa mga nanonood ng mga videos natin ay tapos na po silang na biktima ng mga online lending collectors. Wala na, minamaliit na sila, hinaharas na sila, ginugulo na sila, pinapahiya pa. Lahat ng mga taong nasa contact or mga contact list mo, mga numbers na nasa phone book ninyo ay makakatanggap po ng mga pamamahiyang text messages, then tatawagan din po ng mga collectors. So, guguluhin din po nila at ipapahiya kayo sa mga contacts ninyo. Then, kapag hindi pa rin uubra, doon, mag-uumpisa na yung ano nila, yung pambabanta nila. Doon nalalabas na, basta ang pangit yung pambabanta nila. Hindi ko na sa bigkasin or banggitin. Pero alam po yan ng mga nakaranas na po ng pambabanta mula sa mga OLA collectors. Anyway, guys, tulungan nyo po ako na makarating itong video na to sa mga nagbabalak na umutang dito kay OK Peso. So, please like and share sa video na to at huwag kalimutang mag-comment din para alam ko po na nandyan po kayo, nanonood kayo ng mga videos ko. Sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko, mag-comment po kayo. Sigurado po ako, makakasiguro po kayo na babasahin ko po lahat ng mga comment ninyo. And then shout out sa ating road to
32,000 subscribers, malapit na, kunti-kunti na lang, magiging 32,000 na po tayo. Please subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe, and shout out po sa aking mga subscribers at lalong-lalo na sa aking mga members na patuloy na nagre-renew ng kanilang membership. Maraming salamat po sa inyong lahat. So kung mayroon po kayong i-request na reviewin or ulitin nating reviewin kung na-review na natin, i-comment nyo lang din po sa iba't ibang mga videos natin. Makakaasa kayo, mababasa ko po lahat yon at gagawan po natin ng review yung sinasabing online lending app na mayroon po kayong hindi magandang karanasan. So, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Paalam.